walang matuwid, wala kahit isa. Marahil ikaw ngayon ay tulad ni Lot. Nag-aatubali, umahawak pa rin sa isang bagay na alam mong makasalanan. Maituturing na Sodom, na sa panlabas ay parang ligtas at komportable, pero sa mata ng Diyos, ito'y nakatakdang mawasak. Maaring ito'y isang relasyon, isang gawi, isang bisyo, isang trabaho, isang pananaw sa buhay na alam mong hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit dahil ito'y ating nakasanayan at komportable, nahihirapan kang bitawan at iwanan. Ang sabi ni Pablo, Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. May naiwan po ba dito sa atin ngayon sa Sodom at Gomorrah? Tanungin mo yung katabi mo, naiwan ka ba kapatid? Baka naiwan ka sa Sodom. You have been a Christian 10 years ago, 5 years ago, 20 years ago, just a year ago. You attending church. Baka naiwan ka pa sa Sodom, kapatid. Ask yourself. Sabihin mo sa sarili mo, ay, wala na ako sa Sodom. Bakit ugali tamo pa ding Sodom at Gomorrah? Why are habits like Sodom and Gomorrah? If you say you are already out of Sodom and Gomorrah because inilipat ka na sa kaharian ng minamahal na Diyos anak. Are we choosing to stay even in our time of our lives bilang mga mananampalataya? Nag-aatubili ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi mo pa rin ba naranasan na kalad ka rin ng Diyos? Then your profession of faith is different. Marami sa atin ngayon ang ganito. Alam natin na dapat tayong lumabas sa bisyong iyan, sa gawing iyan, sa kasalanang iyan, but we are continue choosing to sin. It could be in a relation. Maybe sa isang bahagi ng buhay nating hindi nakakalugod sa Diyos at masakit isipin tayo ay tulad ni Lot. Nag-aatubili pa rin. Or are we the ones being like Sodom and Gomorrah sa ating buhay? Baka ikaw sabihin mo, wala na ako sa Sodom and Gomorrah, but you are like a Sodom and Gomorrah to other people. You are not being a salt and light of the world. The life that you give, the life that you preach, the life that you witness is a life being in Sodom and Gomorrah. Ganyan ka ba sa kaibigan mo? Are you being the salt and light, telling them the goodness of the Lord, or ikaw ang nambubuli sa kanila, sa mga estudyante dyan? Sa ating eskwelahan, sa ating trabaho, tanungin natin ang ating mga sarili, baka tayo ang Sodom na kinamumuhian ng ating paligid dahil sa ating pagwi-witness. Or we might be used for the gospel of the Lord to declare the salvation of Jesus to people living in a life like Sodom and Gomorrah. Sa ating paglilingkod na pinangunahan, may pinangunahan pa ba ng pag-atubili sa ating paglilingkod bilang mga leaders, bilang mga elders, bilang mga deacons? Sabi doon, huwag ka nang mag-atubili, ikaw ay magmadali. This is a reminder that just like Lot, inalis na tayo ng Diyos sa Sodom at Gomorrah. And that brings us to joy of our salvation. Brings us to joy in serving the Lord. Wala na tayo sa Sodom at Gomorrah. Ito na ang panahon na kinaladkad na tayo sa katotohanan at kaligtasan. Pahalagahan natin, pagyamanin natin. God says, do not look back and never go back.